Nangyari ito sa pamangkin ng aking kaibigan na si Mac. Tuwing Huwebes ang schedule niya noon para mag-babysit sa kanyang pamangkin na si Jaden. Noong panahon na iyon, ay 4 na taong gulang pa lang si Jaden at dahil nag-iisang anak ito, ay mabilis itong mabagot at excited lagi makasama ang kanyang Tito Mac. Kung naaalala nyo ang isang mall sa South na maraming kwento ng kababalaghan, doon nangyari ang kwentong ito. Unang Huwebes na lumabas ang magtito ay namasyal sila sa nasabing mall. Siyempre, kumain muna sila. 2 lang naman ang pagpipilian lagi McDonald's or Jollibee. Sa oras na iyon, ay nanalo ang Jollibee. Nabusog sa Chicken Joy si Jaden at masayang naglibot sa buong mall hanggang sa makarating sila sa 4th floor. Dito ay napatigil ang bata at nabighani sa malaking play area. Ang play area na ito ay matatagpuan malapit sa cinemas at bowling area. Nang makita ito ni Mac, ay tinanong niya agad ang pamangkin kung gusto nito maglaro. Tumango agad ito at sabay silang lumapit sa registration area. 2 babae ang nakabantay dito at sila naman ay masayang pinansin at kinausap. Nagbayad si Mac para sa 1 oras na paglalaro ni Jaden. Mukhang ligtas naman ang play area at kita niya na nag-e-enjoy na si Jaden, kaya makalipas ang ilang minuto ay naglibot muna siya mag-isa sa mall. Makalipas ang 1 oras ay binalikan na ni Mac si Jaden at kinumusta niya ito. Sumagot si Jaden na nag-enjoy siya maglaro sa ball pit at sa giant slide. Sa paano magsalita si Jaden ay keywords lang, syempre ang maiintindihan mo. Ang sabi nito ay maraming bola, big slide, at andun daw si Bones. Napatingin si Mac sa pamangkin at tinanong ito kung sino si Bones. Tinuro lang nito ang giant slide. Andun daw si Bones. Natawa syempre si Mac dahil alam mo naman ang imahinasyon ng mga bata. Nagkibit balikat na lang siya at sabi pa sa pamangkin ay babalik sila muli sa play area na iyon sa susunod na Huwebes. Dumating na muli ang araw ng Huwebes at muling iniwan ni Mac si Jaden sa play area. Kabatian na din ni Jaden ang 2 babaeng bantay sa play area. Sumenya si Mac sa mga ito na siya ay aalis muna. Sinamantala ni Mac ang oras para bumili ng mga kailangan niya. Pagtingin niya sa orasan ay 20 minutes pa lang ang nakakalipas. Ang bilis niyang natapos kaya naisipan niyang mag-take out ng Chicken McDo para kay Jaden. Tumingin siya muli sa orasan. Aba,
may 20 minutes pa bago ang oras ni Jayden. Wala na siyang pupuntahan na iba kaya umakyat na siya sa 4th floor at tumungo sa play area. Sa di kalayuan ay natanaw niya si Jayden na nasa locker room ng play area at hindi ito naglalaro. Nakatayo lamang ito doon. Sa tabi niya ay isa sa mga bantay na babae. Agad na tinanong ni Mac kung ano ang nangyari. Sabi sa kanya ng babae ay bigla na lang daw ito pumunta sa may locker room at ayaw na bumalik sa loob mismo ng play area. Mga 10 minuto na daw siya kinukumbinsi ng babae na maglaro na muli, ngunit ayaw na ni Jayden at hindi naman din ito nagsasalita. Nung si Mac ang nagtanong sa bata, ay sumagot ito ng, "Ayaw ko na doon, may Bones. Ayan na naman si Bones. Sa isip ni Mac. Muling tinanong ni Mac si Jayden, "Saan ba si Bones?" Muli ay tinuro ng bata ang giant slide at nagsalita ng, "Ayaw ko na, may Bones eh, galit siya." Dahil dito ay nag-react ang dalawang babae. "Hala sir, wala namang ibang tao na dito, kami lang talaga." Minabuti na lang ni Mac na kunin na si Jayden kahit hindi pa tapos ang oras niya sa play area. Hindi na lang sinabi ni Mac na nung nakaraang linggo pa sinabi ni Jayden ang tungkol kay Bones. Kahit pinakita ni Mac ang Chicken McDo sa pamangkin, ay tahimik pa rin ito. Tila natakot talaga siya kay Bones at dahil doon ay hindi na sila bumalik sa play area na iyon. Isang professional hiker si Martin. Sa panahon na iyon ay naisip niyang mag-hike sa kilalang lugar na Buruwisan Falls. Overnight ang balak niya. Hapon na siya nagsimula kaya inabot na siya ng dilim sa trail. Walang takot itong si Martin dahil gawain na niya ito. Lagi siyang handa sa kagamitan. Sa gitna ng kanyang pag-hike ay naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Lumingon siya at nakita na may batang lalaki na naglalakad sa bandang likuran niya. Ito ay may bitbit na tila sinaunang lampara. Putik-putik ang damit at mukha nito at ito ay nakapaa. Binati niya ito ngunit hindi sumagot. Tinanong niya kung nasaan ang mga magulang nito, ngunit hindi pa rin talaga sumagot ang bata. Ipinagpatuloy niya ang kaniyang paglalakad at hinayaan na lang ito. Sa isip niya ay isa siguro ito sa mga nakatira sa bandang kagubatan, kaya
sanay na at hindi natatakot mag-isa. Paminsan-minsan ay kinakausap niya ito, ngunit hindi talaga sumasagot. Ang nakakagulat pa ay pag siya ay nagpapahinga, ay titigil din ito sa paglakad at uupo sa isang tabi na tila sinasamahan talaga siya. Nakatulong din naman ang bata dahil dagdag ilaw din sa daan ang kaniyang sinaunang lampara. Kalaunan ay nakarating na si Martin sa summit ng Mount Romelo, kung saan may isa pang trail na papuntang campsite. Dito ay muli siyang nagpahinga at syempre, ang bata ay andun pa rin. Tahimik na umupo muli sa isang tabi. Nagpatuloy si Martin sa trail papuntang campsite. Plano niya tumungo sa falls kinaumagahan. Sa huling pagkakataon ay kinausap niya ang batang lalaki. Ngunit wala pa rin siyang mahitang sagot mula dito. Sa oras na ito ay kinikilabutan na siya ng kaunti. Ngunit alam niya na hindi makakatulong ang ganitong pakiramdam sa kanya. Laking tuwa ni Martin nang makarating sa campsite. Weekday noon kaya konting-konti lang ang campers. Tanaw na niya ang maliliit na bonfire ng 2 pang tent sa di kalayuan. Sa oras na ito ay lumingon muli si Martin. Laking gulat niya na wala na ang batang lalaki. Hinanap niya ito sa paligid, ngunit hindi na niya ito makita. Hindi niya rin maisip kung saan ito pupunta. Napaisip si Martin at muling kinilabutan. Pinili na lamang niya maging positibo at nagpasalamat sa batang lalaki na sinamahan siya nito at hindi siya iniwan hanggang sa makarating siya ng ligtas sa campsite. Ang kwento na ito ay nangyari noong bata pa sina Ren at Ken. Ang pamilya ng magkuya ay bumisita sa probinsya ng Isabela. 14 na si Ren at 12 taong gulang naman si Ken. Matagal silang hindi nakauwi sa probinsya, kaya maaga pa lang ay nagliwaliw na sila. Pagsapit ng hapon ay nag-aya si Ren na maglaba sa may ilog dahil lahat ng lugar ng labahan sa tinitirahan nila ay may gumagamit na. Tumungo ang magkapatid sa ilog. Masayang nagtampisaw si Ken habang naglalaba naman ang kuya na si Ren. Nagkwentuhan din sila tungkol sa kanilang mga karanasan sa lugar noong nakatira pa sila dito. Sa ilog sila madalas maglaro kasama pa ang iba pa nilang mga pinsan. Mamaya ay may nakita silang asul na ibon sa di kalayuan. Namangha sila sa itsura nito at nagtatalo pa kung ano ang tawag dito
hanggang sa ito ay lumipad. Patuloy na nagkwentuhan habang naglalaba at naglalaro ang magkapatid. Ngunit natigilan sila bigla nang makakita sa di kalayuan ng isang matandang babae na tumatawid ng ilog. Nagpigil ng tawa ang magkapatid dahil napansin nila na ito ay walang saplot at ang tanging nagtatakip dito ay ang napakahaba nitong buhok. Mabagal na tumawid ang matanda. Nang makatawid na ito ay naglaho na siya sa kagubatan sa kabilang bahagi ng ilog. Balik sa gawain ang magkapatid at ngayon ay kasali na ang matanda sa kanilang kwentuhan. Natapos na si Ren maglaba nang napatingin siya mula sa di kalayuan. Ang matanda ay muling tumawid ng ilog. Ang nakakapagtaka ay galing siya sa parehong direksyon at papunta muli sa kabilang bahagi ng ilog. Bumalik na ba siya kanina? Tanong ni Ren. Kinilabutan ang magkapatid dahil hindi nila napansin kung bumalik man ang matandang babae na ngayon ay tumatawid na naman ng ilog. Tara na, Ken. Balik na tayo. Pero teka, ihilang ako. Hayag ni Ren sa kapatid. Doon ni Ren ginawa sa may mga puno na malapit sa ilog. Nang patapos na siya ay biglang may umungol sa malapit. Ang boses ay mababa at malaki na tila galit. Sa takot ni Ren ay napatakbo siya pabalik sa ilog. Ngunit di niya ito pinansin at sabi sa sarili ay siguro baka lang yun. Paalis na sila ni Ken sa ilog nang umulit ang ungol. Nakita ni Ren ang gulat at takot sa mga mata ni Ken. Kaya sinabihan niya ito na tunog ng baka lang iyon. Naulit muli ang ungol at sa oras na iyon ay sobrang lakas na nito at tila galit na. Dito ay tuluyan ng nagtakbuhan ang magkapatid pauwi. Ang kwentong ito ay mula sa kaibigan kong nurse na si Tina. Sa ibang bansa na siya ngayon nagtatrabaho. Ito ay nangyari noong baguhan pa lang siya sa pagiging nurse at natanggap sa isang ospital sa Muntinlupa. Noong panahon na iyon ay madalas siyang ma-assign sa gabi o ang tinatawag na graveyard shift. Si Tina ay masipag at magaling na nurse, kaya magaan ang loob sa kanya ng mga naaalagaan niyang pasyente. Kakwentuhan niya ang iba dito, lalo na ang mga may edad. Kaya madalas ay hindi na nahihiya ang mga ito magsabi sa kanya ng mga bagay-bagay o pangyayari na katakataka o kakaiba. Minsan ay tinawag siya ng isa sa mga pasyente na nasa ICU na si Nanay Delia. Nagsabi ito na tuwing madaling araw ay may naririnig siya sa ibaba ng kama niya
na parang may batang naglalaro. Nagulat si Tina sa kwentong ito at nakinig na lamang kay Nanay Delia. Sa isip ni Tina ay may edad na din talaga si Nanay Delia. Isang araw ay naging abala sa ICU sina Tina dahil nagkaroon ng panic attack si Nanay Delia. Noong oras na iyon ay kinailangan ni Tina lumabas kaya napadaan siya sa harap mismo ng ICU. Doon ay narinig niya nagsalita ang kapwa niyang nurse na dumadaan. Anong ginagawa ng bata dyan? Napatingin si Tina sa ICU at hayon nga, may batang babae na nakaputi. Nakaupo ito sa isa sa mga upuan sa loob at nanonood lamang sa mga pangyayari. Napatitig ng ilang segundo si Tina sa bata na tila malabo ang mukha nang biglang may tumunog na malakas sa di kalayuan at siya ay namarasmasan. Madali niyang ibinalik ang focus sa trabaho at di na lang pinansin ang nakita. Sa awa ng Diyos ay tumigil din ang panic attack ni Nanay Delia at siya ay nakatulog na. 2 araw ang lumipas at naka-duty si Tina sa ICU. Buti na lang ay day shift siya, kaya kahit wala siyang kasama, ay hindi siya gaano matatakot. Pagsapit ng hapon ay nagulat si Tina na dumating si Father Harvey, ang pari na bumibisita at nagbibigay basbas sa mga pasyente ng ospital. Ikinagulat lalo ni Tina ang sinabi ni Father Harvey na andun siya para magbasbas kay Nanay Delia sa ICU dahil tumawag daw sa cellphone niya ang ospital. Kinilabutan si Tina at mabilis na sinabi kay Father Harvey na hindi siya ang tumawag at wala siyang ibang kasama na naka-duty sa ICU. Natawa si Father Harvey at nagpaliwanag. Nagulat din daw siya sa tumawag dahil boses daw ito ng isang batang babae. At ang sabi lamang ay, "Father, I see you, si Lola Delia." Kalaunan ay nakapagtanong si Tina sa mga katrabaho sa ospital. Nalaman niya na may apo si Nanay Delia na 9 na taong gulang na namatay mismo sa ICU na iyon dahil sa tumor sa utak. 5 taon na ang nakalipas. Natandaan ni Tina ang sabi ni Father Harvey. Minsan, nangyayari talaga ang ganito. Sanay na ako. Ang mahalaga ay mapagbigyan sila sa kanilang kahilingan at patuloy na ipagdasal ang kanilang mga kaluluwa. Ang kwentong ito ay mula pa sa aking lolo Andres, na sa kwentong ito ay si Mang Andres. Ito ay nangyari sa probinsya ng Iloilo, sa isang dalagita na 12 taong gulang. Ang pangalan niya ay Teresa, na kilala sa kanila sa palayaw na Tessa. Pauwi na ng bahay si Tessa noong hapon na iyon. Siya ay galing sa bahay ng kanyang kaibigan dahil sila ay magkapares sa isang project sa eskwelahan.
Ang tirahan nila Tessa ay nasa pinakadulo pa ng kanilang barangay. Malayo sila sa ibang mga bahay at mas malapit na sa kakahuyan. Hala, late na din pala kami natapos ni Maymay. Hayag ni Tessa habang pinagmamasdan ang nalalapit na takip silim. Tumigil siya sa paglakad at inayos ang nakasukbit na bag sa kanyang balikat at muling naglakad, na ngayon ay mas mabilis na. 1, 2, at 3 pang minuto ay nakarating na din si Tessa sa kalye ng kanilang tirahan. Tamang-tama dahil palubog na ang araw. Napahinga ng malalim si Tessa. "Hay, salamat!" Malakas na sabi nito. Iniisip ni Tessa ngayon ang kanyang ina na mahigpit na pinagbabawal ang pag-uwi ng late. Patuloy na naglakad si Tessa sa kalye ng may natanaw siya sa di kalayuan. Isang baboy ang nakaharang sa kanyang dadaanan. Nagtaka si Tessa sa nakita. Ngunit nagkibit balikat na lamang siya dahil nagmamadali na din siya. Pagilid na dadaan sana si Tessa upang iwasan ang baboy. Ngunit bigla itong humarang muli sa dinadaanan niya. Laking gulat ni Tessa sa kinilos ng baboy. Sinubukan niya muling dumaan, ngunit hindi talaga siya pinapadaan nito. Napatingin siya sa mga mata nito at nakaramdam ng kilabot. Ang mga mata nito ay nanlilisik at tila galit na galit sa kanya. Bukod pa dito ay may isa pang napansin si Tessa na tunay na kakaiba. Ang baboy ay may suot na mga pulang sapatos. Dagdag pa dito ay ang mga pulang sapatos nito ay mataas ang heels. Unti-unti nang nasasakop ng dilim ang kalye at hindi pa rin makadaan si Tessa. Napaiyak na ang dalagita sa kaguluhan at takot na nararamdaman. Sa oras na iyon ay desperado na si Tessa, kaya sinubukan na lamang niyang tumakbo palayo sa baboy. At sa hindi inaasahan na pangyayari ay nasa lubong niya ang isa sa mga tanod na si Mang Andres. Agad na humingi ng tulong si Tessa kay Mang Andres at sinumbong ang kaniyang sitwasyon. Nagmamadaling inilawan ni Mang Andres ang kalye at hinanap ang nasabing baboy. Ngunit wala na ito. Para sa kaligtasan ni Tessa ay sinamahan na siya ni Mang Andres hanggang sa kanilang bahay. Umiiyak na nagkwento si Tessa sa kanyang ina at nagsabi naman si Mang Andres na ipagpapatuloy niya ang paghanap sa nasabing baboy sa gabing iyon at sa mga susunod pa. Binalaan din ng tanod ang mag-ina na mag-ingat dahil sa kwento ni Tessa sa pangyayari ay tila aswang ang kanyang nakaengkwentro. Laking pasasalamat ng mag-ina kay Mang Andres na nagkataon ay nagroronda sa paligid. Sa awa din ng Diyos ay mula naman noon ay hindi na muli nakita ni Tessa ang baboy na naka-heels.
Kamusta mga katakot? Sana nagustuhan ninyo ang aming mga kwento. Kung di nakakaabala ay pakiclick na din ang like at subscribe button. Follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.